sinasabi itong mga kalokohan sa flood control program. Mr. President, ginahasa po ng flood control program ng gobyerno ang aming lalawigan sa Bulacan. Ulit-ulit ang pagpopondo kahit gawa na. Bagong style ito, Mr. President. Ilan pa kayang flood control projects ang ganito? Ang contractor nito na Darcy and Ana Builders. Nagmimistulang multo rin. Bakit kanyo? Base sa mga dokumento ng kumpanyang ito. Ito ay isang negosyo na rehistrado sa ilalim ng sole proprietorship at may address sa Cardona, Rizal. Gusto po ba ninyo makita ang itsura ng isang 77.199 million pesos worth na riverbank protection structure? Tingnan po natin. Nasaan na nga ba? Ewan ko, Mr. President, dahil wala tayong makita. This is well orchestrated by an organized network of people who abuse their power. May isang grupo sa loob ng First District Engineering Office ng Bulacan na kilalang sindikato. Madami din sa mga nakausap namin ang handang pangalanan ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno na tunay na nasa likod ng mga milagro sa flood control. Ang halos nagkakaisang tanong nila na mahirap kong saguting mag-isa. Sagot ba ninyo ang kaligtasan namin at sigurado bang tuloy-tuloy ang laban hanggang sa dulo o habang mainit lamang ang issue na ito? Makapandaya lang ng milyones sa kaban ng bayan. Magtungo tayo sa susunod na barangay, Mr. President. Lula ng bangka, binagtas ng aking mga staff ang barangay Babatnin upang hanapin ang riverbank protective structure na pinondohan noong 2024. Ito ay nagkakahalaga ng 77 million pesos ulit na nakuha naman ng Darcy and Ana Builders. Mayroong flood control project na kumpirmado rin sa mga online videos na nahanap namin. Ang siste, hindi po ito ginawa noong 2024. 2018 pa po, Mr. President. Pinondohan din ito noong 2021, 2023, at 2024. Ayon sa mga residente, ang huling pagsasaayos dito ay nangyari noong 2023 na substandard din ang pagkakagawa. So, kanino napunta ang inilagak na pondo sa ilalim ng 2024 National Budget para sa proyekto na ito? Paulit-ulit ang pagpopondo kahit gawa na. Bagong style ito, Mr. President. Ilan pa kayang flood control projects ang ganito? Ang contractor nito na Darcy and Ana Builders. Nagmimistulang multo rin. Bakit kanyo? Base sa mga dokumento ng kumpanyang ito. Ito ay isang negosyo na rehistrado sa ilalim ng sole proprietorship at may address sa Cardona, Rizal. Sa pamamagitan ng simpleng pag-search sa Google Map, ay madaling makita ang gusali kung nasaan ang nasabing negosyo. Subalit, nang puntahan ng aking team ang address, ang kanilang inabutan ay gym at e-payment store sa halip na construction company. Wala na rin ang signage ng Darcy and Ana Builders sa dating nakakabit sa building. Maya-maya, ipapakita pa namin ang mga natuklasan naming proyekto na gawa o dapat ginawa ng nawawalang Darcy and Ana Builders. Sinuyod din po natin ang ilang barangay sa Hagonoy, Bulacan, na hanggang ngayon ay lubog pa rin sa tubig baha, Mr. President. Gamit ulit ang sumbong sa Pangulo website, hinugot namin ang exact grade coordinates ng proyektong aming nakita para tiyakin na sakto ang lokasyon kung saan tayo napadpad. Mr. President, the first subject project was in Barangay Carillo, Hagonoy, Bulacan, supposedly completed on April 19, 2024. It was awarded to Darcy and Ana Builders and Trading for a sweeping price tag of 77.199 million pesos na naman. Mr. President, gusto po ba ninyo makita ang itsura ng isang 77.199
million pesos worth na riverbank protection structure. Tingnan po natin. Nasaan na nga ba? Ewan ko, Mr. President, dahil wala tayong makita. Kahit ano pang suyod ang gawin namin, hindi namin makita o mahagilap ang flood control project ng Darcy and Ana Builders. Hello, Darcy. Ang Ana and Ana, nasaan ang flood control? Tumawid naman tayo sa barangay Abulalas, sa bayan pa rin ng Hagonoy. Silipin natin ang Tatak Darcy and Ana Builders Flood Control Project. Sinuong ng aking team ang baha sa barangay Abulalas, Hagonoy para hanapin ang proyektong construction of riverbank protection structure mula sa Darcy and Ana na nagkakahalaga ng 77.199 million pesos na naman. Ito po ang tumambad sa amin, Mr. President. Nakikita niyo po ba ang pagkakatayo ng flood control structure? Hindi niyo po talaga makikita, my dear colleagues. Guni-guni lang kasi ang flood control structure o riverbank protection kung saan dapat nakatayo ang Darcy and Ana project. Iba rin ang kaso sa Barangay Iba. Tinungo namin ang proyekto Riverbank Protection Structure sa Barangay Iba ng Wawaw Builders na natapos na dapat noong Oktubre 2024. Ang presyo ng proyekto, 77.199 million pesos na naman. Pagdating ng aming team sa exact coordinates, mayroong kasalukuyang tinatayong istruktura. Ang bonus, may kasama pang pumping station. Pero ang ginagawang proyekto, hindi ang Wawaw project. Sa mismong lokasyon kung saan dapat nakatayo ang Wawaw Riverbank Protection, ang nakabalandrang contract ID ay ang ongoing project ng isang First Star Builders Contractors para sa flood mitigation structure with pumping station and floodgate na ang presyo ay papalo sa 92.54 million pesos. Mr. President, nawawala ang Wawaw project at mukhang gusto pang pagtakpan ang ghost project na ito, kaya nagmamadaling magtayo ng bagong struktura sa eksaktong project location kung saan dapat matagal lang may flood control. Wawaw ang binisita, First Star ang dinatnan. Wawaw ang hinanap, First Star ang natagpuan. Mukhang ang modus na ito, tatapalan ang ghost project ng ibang proyekto. At ang masama, na walang parang bula ang milyong-milyong gastos mula na naman sa taong bayan. Sa Barangay San Nicolas naman, iba ang forma at hulma ng ghost project. Binisita namin ang proyekto ng Wawaw Builders na ang halaga ay 77.199 million pesos na naman. Ang nasabing proyekto, sinimulan daw noong Pebrero at natapos noong Disyembre 2023. Pero sa aming pagsisiyasat, 2017 pa lamang ay mayroon ng flood control sa lokasyong tinuro kung nasaan ang Wawaw project. Makikita rin sa historical imagery ng lugar na walang nabago simula pa noong 2017. So, anong tinayo ng Wawaw Builders noong 2023? Di wala. May guni-guni na naman sa Barangay San Nicolas. Wow na wow ang Wawaw. Mr. President, makikita natin ang iisang pattern ng mga proyektong guni-guni ng Darcy and Ana at Wawaw Builders sa Barangay Carillo, Abulalas, Iba, at San Nicolas, First Engineering District ng Bulacan. Pare-parehong contract price, 77.199 million pesos. Pare-parehong riverbank protection structure, pare-parehong guni-guni. Very distinctly ghost projects. Ang mga taong nasa likod ng scheme na ito or scam na ito ang dapat ipinampupukpok
sa pagbabaon ng mga seat piles. Hindi ito kababalagan, Mr. President. This is well orchestrated by an organized network of people who abuse their power. May isang grupo sa loob ng First District Engineering Office ng Bulacan na kilalang sindikato ng mga substandard at ghost projects. Ang kanilang modus, manghihiram ng lisensya sa mga suki nilang contractors. Gamit ang lisensya ng contractors, sila na ang mag-implement ng proyekto. O kung hindi man, magpoproseso ng mga dokumento para lumabas na completed na ang mga ghost projects. My office is willing and ready to provide the names of the members of this well-organized syndicate inside the Bulacan First District Engineering Office, including probable witnesses to testify against them if and when the appropriate authorities will open a formal investigation into these morally wicked schemes to defraud our people of their hard-earned taxpayers' money. For the information of the body, inikot at siniyasat din po namin ang ilang mga proyekto sa Kabikulan, Davao Peninsula, Western Visayas at Central Mindanao. Kasalukuyang ginagawa pa ang validation ng aming findings para sa mga susunod na investigasyon. Mr. President, my distinguished colleagues, we all heard President Marcos Jr. in his rare, exasperated, confrontational tone during his fourth SONA last July 28. Pinalakpakan natin siya ng malakas nang sabihin niya sa ating harap-harapan sa plenaryo ng Batasang Pambansa, mahiya naman kayo. And rightly so, since he also said in the same SONA that he witnessed firsthand how the floodgates of corruption have swung wide open in many areas he personally inspected. He saw defective flood control projects, obviously built with substandard materials or not built at all, wasting hundreds of billions of pesos in taxpayers' money drifted away and down the drain. And all this, Mr. President, went straight to the pockets of the insatiably greedy, so vile, so greedy, and corrupt to the core politicians, DPWH officials, and contractors, conniving among themselves, unmindful of the lives lost and the properties destroyed, all for their lust for money. This humble representation just confirmed with sordid details what President Marcos announced in the launching of the Sumbong sa Pangulo website, which greatly helped us in tracking and monitoring the status of the non-existing but fully paid flood control projects. Mr. President, distinguished colleagues, we can do our part in leading the way under your leadership and the cooperation that each and every one of us in this august hall to set the example in good governance. We can start with an honest-to-goodness and fully transparent deliberation of the 2026 National Budget Measure that will truly represent the hopes and aspirations of our people for a better Philippines. Sa isang taon, wag naman sana nating marinig na mapagsabihan tayo na mga walang hiya kayo. Sa haba at lawak ng aming pagsisiyasat, may mga gustong magsalita at tumulong. District engineers na napipilitang ipa-implement ang mga binagsak na project sa kanilang distrito na hindi naman sila ang nagplano kaya hindi naisama sa National Expenditure Program. Subalit, dahil nagmula sa mga insertions ng mga tinaguriang funders sa Kongreso, mga contractors na kapit sa patalim dahil sa bulok na sistema ng talamak na lagayan, tali ang mga kamay dahil sa kanilang pakikisama na kasalalay ang kanilang hanap buhay. At higit sa lahat, mga taong bayan na nais ipaabot ang kanilang hinaing. Madami din sa mga nakausap namin ang handang pangalanan ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno na tunay na nasa likod ng mga milagro sa flood control. Ang halos nagkakaisang tanong nila na mahirap kong saguting mag-isa. Sagot ba ninyo
ang kaligtasan namin at sigurado bang tuloy-tuloy ang laban hanggang sa dulo o habang mainit lamang ang issue na ito. When few good officials or regretful men are willing to speak truth to power, they must be heard, they must be seen, they must be protected. The depth of corruption has become so overwhelming that it drowns us in our sad reality. More than flood control, what the Filipino people badly need to see is grid control. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Lacson. Mr. President, Majority Leader. Mr. President, there are a number of our colleagues who wanted to make a manifestation. May I just be allowed to give a very short manifestation considering, Mr. President, the situation where I come from, Mr. President. I hope you understand. Yes, please With the proceed, indulgence of our colleagues. Please proceed, Majority Leader. Mr. President, this will be just very short. I just wanted to put on record, Mr. President, na nakapanlulumo, nakakagalit at nakakakulo ng dugo, Mr. President, na marinig at makita right before our very eyes yung pong mga hindi ko kayang sabihin na malademonyong proyekto dahil sabi nga ho ni Senator Lacson, guni-guni hindi na makita. Siguro ito po yung dahilan kung bakit for the past 3 years, siguro naiintindihan na ako ni Senator Bato, ni Senator JV, the past 3 years, bakit ako nanggagalaite. 3 taon ko na po itong sinasabi, itong mga kalokohan sa flood control program. Mr. President, ginahasa po ng flood control program ng gobyerno ang aming lalawigan sa Bulacan. Nakakalungkot po, Mr. President, sapagkat pag tinignan nyo rin po itong 2025 flood control budget, Mr. President, yung binabanggit po ni Senator Ping na pare-pareho po yung amount, ganito pa rin po. Total of 14 billion sa lalawigan ng Bulacan. Mr. President, nandito po yung ilang mga mayors natin. Nandito po si Mayor Bong, si Mayor ng Balagtas, Mayor ng San Miguel, Bulacan. Nandito po sila para suportahan ang Senado, para magkaroon ng no nonsense, no secret cows, Mr. President, na investigasyon at masiguro na magkaroon ng hustisya ang aming minamahal na lalawigan. Mr. President, gusto ko lang pong i-put into the record that we thank the gentleman from Cavite, Mr. President. We have been looking forward to seeing him here in the Senate dahil alam natin, Mr. President, may mangyayari na dito sa ating ginagawang investigasyon at mapapanagot ang dapat mapanagot. And again, I appeal to the members of this August Chamber to help not only our great province of Bulacan but also all provinces in the Philippines. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. May I give the floor to our Minority Leader who is seeking the floor, Mr. President. Thank you, Majority Leader. Before I recognize the Minority Leader, the Chair would also like to thank Senator Lacson for his bombastic privilege speech and congratulate him. Congratulations, Senator Lacson. Minority Leader. Yes. Thank you, Mr. President. Aside from congratulating and commending Senator Ping Lacson, I was discussing this with him earlier. We indeed commend him because he's under the weather. He's not actually well, but he came over to deliver his privilege speech, although his doctors told him to rest and not to go to work today. But still, he did. No, you see the importance of what he has to deliver. So. I know for a fact that Senator Lacson has never been known to evade any interpellations. But because of health reasons, I would like to move that all the interpellations forthcoming on this privilege speech be done in our next regular session, Mr. President. It will be on Tuesday. Yeah. Yes, Mr. President. What does the Majority Leader say? We are in full understanding, Mr. President, of our good colleague who is more than willing to entertain questions, Mr. President. We all know that. And he's more than willing to entertain questions, Mr. President, by Tuesday, Mr. President, when we resume
session. Mr. President, there are a number of senators who would like to make a short manifestation. May I move that we recognize the gentleman from Tarlac, Senator Bam Aquino, Mr. President. The gentleman from Tarlac, Senator Bam Aquino, is recognized. Thank you, Mr. President. Unang-una po sa lahat, nais kong magpasalamat kay Senator Lacson sa kanyang presentation at alam ho natin na napakahalaga ng issue na ito na malaman ho natin kung saan napupunta yung pondo sa flood control at nakikita naman po natin na bilyon-bilyong piso na ang nawawala na dapat napupunta sa taong bayan. So Mr. President, upon the suggestion of the Minority Floor Leader, I will hold off my interpolations for the next session and instead just manifest my support and congratulations to the good gentleman from Cavite. Thank you very much, Mr. President. Thank you, Senator Aquino. Thank you, Leader. Mr. President. Next to make a short manifestation is the gentleman from Palawan, Senator Erwin Tulfo. I move that he be recognized, Mr. President. Senator Erwin Tulfo, the gentleman from Palawan, is recognized. Mr. President, this representation fully supports Senator Ping Lacson's call to demand full accountability for the disturbing anomalies in our flood control projects. Kahapon lamang po sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Marcoleta na siwalat ang sandamakmak na ghost flood control projects. Kawalan ng master plan at pagpabor sa ilang mga probinsya, gayong hindi naman po kasama sa listahan ng mga flood-prone areas. Nakakapanlumo dahil sa kabila ng bilyon-bilyong pondong inilaan sa flood control projects na ito, ay marami pa rin sa ating kababayan ang nalulubog sa baha. Sa DPWH pa lamang po ay meron na tayong inilaang halos 996.5 billion pesos o halos 1 trilyon, Mr. President. Ito ay mula sa GAA sa ilalim ng Flood Management Program. Hindi pa po kasama rito ang budget na inilaan sa DNR, MMDA, at iba pang mga ahensya para rin sa pagkontrol ng baha. Uulitin ko po, this is nothing less than a grand robbery of our nation. It is for this reason, Mr. President, that I also filed Senate Resolution number 31, which seeks to investigate reported abuse of flood control programs and related projects. Senate Resolution number 70, which seeks to investigate illegal construction of structures and waterways in Palawan. And Senate Bill number 769, which seeks to institutionalize Metro Manila Drainage Master Plan as a long-term strategy for drainage infrastructure development. Mr. President, harap-harapan na pong niyanakawan ang taong bayan dahil sa kakulangan ng pananagutan. Our people deserve no less than truth, transparency, and justice. Huwag na po nating hintayin na lumubog ulit ang bayan bago tayo kumilos. Let's build a Philippines that doesn't just survive the floods, but rises above it. Maraming salamat, Mr. President. Thank you, Senator Tulfo. Majority Mr. Leader. President, next to make a short manifestation is our Deputy Minority Leader, Senator Risa Ontiveros. I move that she be recognized, Mr. President. The Deputy Minority Leader, Senator Risa Ontiveros, recognized. Salamat po, Mr. President. Mr. President, I applaud the sponsors' courage in bringing to light these harrowing and urgent issues of large-scale corruption. Kaisa niyo po ako sa labang ito, Senator Ping. May nabasa po ako sa Facebook, Mr. President. The Philippines is not poor. We are plundered. I could not agree more. Ang Pilipinas po ay hindi isang mahirap na bansa. Biktima lang tayo ng kalat at sistematikong pagnanakaw. Dahil sa korupsyon, ng kaunti, patuloy na naghihirap ang karamihan. Sa estimasyon mismo ng gobyerno, nasa 20% o 1/5 ng kabuuang budget ng bansa ang nawawala taon-taon sa korupsyon. Katumbas po yan ng tinatansyang 1.6 trillion pesos na ninanakaw mula sa mga Pilipino kada taon. 1.6 trillion. Kahit ako po ay nahirapang maintindihan kung gaano kalaking pera yan. Chineko po, at sa 1.6 trillion pesos, pwede na tayong mamigay ng tig-1 milyong piso sa 1.6 milyon na tao. Nakakalula po. Lahat na yan habang nalulunod na
ang mga karaniwang Pilipino na lulunod sa taas na presyo ng bilihin, sa trabahong hindi sapat ang kita, sa kalamidad at sa kawalan ng tugon at serbisyo publiko. Mayorya po ng mga Pilipino ay kumakayod ng tapat at nakikipagsapalaran ng patas. Insulto po na ang buwis na kinakaltas at dapat ginagamit para sa kanila ay inaanod lang sa baha ng korupsyon. Hirap na nga ang Pilipino, ninanakawan pa. Kung ang karaniwang Pilipino po ang magnakaw, kulong agad at pwedeng masira na ang buhay. Pero ang pagnanakaw ng mga opisyal sa pamamagitan ng korupsyon, parti-parti lang po, parang parti na po ng buhay na tanggap ng lahat. Hindi ko po yan matatanggap. At makakaasa po si Senator Lacson sa pag-usisa sa isyung ito. Salamat po, Senator Ping. Mabuhay po kayo at pagaling po kayo ng lubos. Salamat po, Mr. President. Maraming salamat, Senadora Hontiveros. Yes, Mr. President, Leader. Senator Pia Cayetano is also seeking the floor. May I move that she be recognized, Mr. The President? gentlelady from Taguig, Senator Pia Cayetano, is recognized. Thank you, Mr. President. Just a short manifestation. Sa Tuesday pala magpapatuloy ang ating debates. Mag-i-interpellate din po tayo. I just want to join our colleagues in expressing my disgust and I am at a loss for words sa napakasamang sitwasyon na binunyag ni Senator Ping Lacson. Papasalamat tayo sa kanya na pinakita niya to and in very very detailed ang kanyang presentation. Ako po ay taga Tubong Bulacan din, kaya si Senator Joel, I attest to the fact na bagyo-bagyo na lang, hindi ko sasabihin taon-taon kasi kung ilang beses tayo daanan ng bagyo, ilang beses din siya tatayo at mag-e-express ng lungkot, galit sa walang katapusan na bagyo, tapos panay ang punta niya dyan, walang katapusang pagre-relief efforts, na samantalang pala itong mga relief efforts natin, hindi na pala kailangan gawin kung nagawa lang ito ng maayos. I personally am shocked that pwedeng mangyari yung gano'n na paulit-ulit lang na pinupondohan ang Ghost Project o di naman kaya paulit-ulit na binabalikan lang ang proyektong sobrang substandard. Tapos, yung pala yung sabi nga ni Senator Ping, may standard na ang substandard. We owe the Filipino people better. Lahat ho tayo, we have, now that napakita ito, siguro tuloy-tuloy na ang paglalabas ng mga contractors na sangkot dyan. Hindi ho ako involved sa hindi ako familiar din sa budget ng DPWH, pero I am familiar with the projects sa education at saka sa health. At kahit doon po, paulit-ulit naming sinasabi sa mga state universities, pati sa mga DOH officials, na pagka yung contractor hindi nakaka-deliver, huwag nyo nang ulitin, huwag nyo nang i-delist nyo na yan. Kaya yung pinakita kanina na yung pangalan ng contractor, delisted na siya, pero nabigyan pa rin ng project. Paano ba nangyayari yung mga ganon? Definitely, ibig sabihin, may kasangkot na government official, whether sa level ng lokal or sa level ng national. Kaya sa darating na mga araw na iimbestigahan pa rin ito at magkakaroon pa ho tayo ng debate, sana mas mabigyan ng liwanag because the Filipino people do not deserve this kind of public service from their officials.